Matapos ang kaliwat ka ng batikos sa tinaguriang Anti-Teenage Pregnancy Bill, naghain ng substitute bill si Senator Risa Hontiveros kasabay ang kanyang tugon sa puna ng mga kapwa-senador sa panukala. Ang detalye sa balitang pambansa ni Daniel Manalastas ng PTV. Ang kontrobersyal na Senate Bill No. 1979 o Prevention of Adolescent Pregnancy Act of 2023, nakaliwat ka ng pinupuna ang Section 6 ng panukala na may nakasaad ng Comprehensive Sexuality Education o CSE ay dapat maging standardized at maipatupad sa pampubliko at pribadong basic education institutions at kailangan daw integrated sa school curriculum na may gabay ng Department of Education at international standard. Dahil sa mga puna sa bill at kasunod ng pagbawi ng mga senador sa kanilang pirma sa committee report, naghain na ng substitute bill si Senadora Risa Hontiveros at inalis na ang probisyong nakabase sa international standard. And in the end, anyway, kung international standards ay isa lamang sa mga gabay, in the end, the buck stops sa ating konstitusyon ng Pilipinas. Kaya importanteng pagbabago rin yan sa ating substitute bill na ang comprehensive sexuality education ay bibigyan lamang sa mga adolescents mula 10 years old hanggang or pataas. Sinagot din ni Hontiveros ang ilang puna sa kanyang bill mula sa ilang kapwa-senador. Ang point ko lang, nakakabudol kasi yung title. Nakakabudol yung title ng bill, Preventing Teenage Pregnancy. Meron pa bang grupo ng tao dito sa mundo na ayaw itong titulo na ito, i-prevent natin yung teenage pregnancy. Pero pag binasa mo yung buong bill, di ba? And sabi nga nila, the devil is in the details. The devil is also in accurate representation ng trabaho ng mga colleagues. Ang totoong pambubudol ay yung ginawa ng mga nag-fake news laban sa bill. Ang totoong pangbubudol ay yung mga nagkalat ng disinformation at nanakot sa ating sambayanan. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na nauna nang naglabas ng pangamba sa panukalang batas, sinabing kakailanganin niya munang basahin ang substitute bill. Kasunod naman ang pagbawi ng mga senador ng kanilang pirma sa committee report, babalik nga ba ang bill sa committee level? Depende kung ilan. Depende kung ilan at kung majority na base sa komite. At kailangan din suriin dahil minsan may mga joint committee. Yes, kung substitute bill. Pero hindi ko pa na kasi nababasa yung letters of withdrawal at kung ilan eh. Daniel Manalastas, Balitang Pambansa.